Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 5. Mga pangyayari sa bansa na nagpausbong ng nasyonalismong Pilipino. Ang liberal na pangasiwaan ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre, pag-aalsa sa Cavite at ang paggarote sa tatlong paring martir, Gumburza. Tukuyin ang inilalarawan sa sumusunod na pangungusap. Pumili sa kahon at isulat ito sa patlang. Sila ay tinatawag na mga ilustrado o mga Pilipinong nakapag-aral sa Europa at natutuhan ng mga liberal na ideya. Gitnang uri o middle. Kabilang sa ordeng relihiyoso ang mga paring ito tulad ng Agustino, Franciscano, mga Espanyol at iba pa. Paring regular. Ang pagbibigay ng karapatan sa mga paring Pilipino na magkaroon ng sariling parokya. Sekularisasyon. Siya ay nanguna sa pagtatanggol ng mga karapatan ng mga paring sekular. Padre Pedro Pelaez. Ito ang nag-ambag sa kamalayang pambansa ng mga katutubong Pilipino. Sekularisasyon. Ano ang naging dulot ng Cavite, mutiny at paggarote sa Gumburza sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino? Naging dahilan nito upang magising ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ano ang kahulugan ng liberal na pamamahala? Ito ay pamamahala na may kalayaan at karapatan ang mamamayan. Paano mo pahahalagahan ang mga naging bunga ng Cavite Mutiny at paggarote sa Gumburza? Pahahalagahan ko ito sa pamamagitan ng paggalang at pag-alala sa kanilang sakripisyo. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga Pilipinong nagpakita ng nasyonalismo sa ating bansa? Ipapakita ko ito sa pagmamahal sa bayan at paggawa ng mabuti bilang Pilipino. Bilugan ng tamang kahulugan ng mga salita mula sa pagpipilian at pagkatapos ay gamitin ang mga konseptong ito sa pangungusap. Liberal, bukas ang isip, sarado ang isipan. Bukas ang isip. Ang isang liberal na tao ay marunong makinig at umunawa sa iba. Pag-aalsa, pagpapasakop, paghihimagsik. Paghihimagsik. Nagkaroon ng pag-aalsa ang mga tao laban sa hindi makatarungang pamamahala. Martir, dumanas ng kahirapan, maginhawa ang buhay. Dumanas ng kahirapan. Ang mga martir ay dumanas ng kahirapan alang-alang sa kanilang paniniwala. Ang liberal na pangasiwaan ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre, pag-aalsa sa Cavite at paggarote sa tatlong paring martir, Gumburza. Ang liberal na pangasiwaan ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Noong 1869, dumating si Carlos Ma de la Torre bilang bagong gobernador general. Sa kanyang pamamahala ay umusbong ang konseptong liberalismo sa bansa. Sa panahon ng liberalismo sa Espanya, ibinatay niya ang mga patakarang ipinatupad sa pamahalaan. Malaki ang pagbabago sa mga patakaran kumpara sa mga naunang gobernador general. Ito ang mga sumusunod. Mamuhay ng simple. Ito ay sa pamamagitan ng paglalakad ng walang gwardya at paggamit ng ordinaryong sombrero tulad ng mga ginagamit ng mga mamamayan. Siya ay nakihalubilo sa mga mamamayan at hinimok sila na maging malapit sa pamahalaan sa pamamagitan ng direktang pagdulog sa mga hinaing nila. Pagpapatupad sa isang buwang pagkabilanggo sa halip na paghagupit bilang parusa sa mga Pilipinong tumatakas mula sa hukbong Espanyol.
Magwawakas sa pag-eespiya sa mga pahayagan at paghihikayat sa kalayaan sa pamamahayag. Naniwala siya na pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa ilalim ng kanyang panungkulan ay naranasan ng mga Pilipino ang kalayaan sa pagpapahayag ng kanilang sarili. Subalit hindi nagtagal ang liberal na pamamahala ni De La Torre. Natapos ito nang palitan siya ni Gobernador General Rafael de Izquierdo matapos ang 2 taon na panungkulan. Si Izquierdo ang kinilala bilang isa sa pinakamalulupit na namuno sa Pilipinas. Sa panahong ito, lalong sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino para sa pagbabago at kasarinlan. Pag-aalsa sa Cavite at paggarote sa 3 paring martir, Gumburza. Taong 1872, isang pag-aalsa ang sumiklab sa Cavite na kinabibilangan ng mga sundalong Pilipino na isang arsenal dito. Si Fernando Lamadrid, isang sarhentong Pilipino, ang nanguna sa pag-aalsa. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagtanggal sa kanila ng mga pribilehyo tulad ng hindi pagbabayad ng buwis at hindi pagsali sa sapilitang paggawa. Sa kasamaang palad ay hindi nagtagumpay ang pag-aalsang ito. Dinakip ang mga napagbintangang pinuno, kabilang dito sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila ay nakilala bilang Gumburza. Pinagbintangan silang pinuno ng pag-aalsa sa Cavite upang mapatahimik ang noon ay mainit na isyu ng sekularisasyon. Sila ay nilitis at naisakdal ng mga bayarang testigo, piskal at abogado, nahatulan ng kamatayan at ginarote noong Pebrero 17, 1872. Sa kanilang pagkamatay ay napaigting ang damdaming makabansa ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Para sa 2 araw. Ano ang kahulugan ng liberal na pamamahala? Ang liberal na pamamahala ay uri ng pamumuno na nagbibigay ng kalayaan, pantay na karapatan at bukas na pagpapahayag ng opinyon ng mamamayan. Isa-isahin ang mga nangyari sa Cavite Mutiny. Nagkaroon ng pag-aalsa ng mga sundalong Pilipino sa Cavite. Pinamunuan ito ni Fernando Lamadrid. Nabigo ang pag-aalsa, tinakip at pinagbintangan ang Gumburza. Ano ang naging epekto ng paggarote sa Gumburza sa kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino? Nagising ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at lalong umigting ang hangarin para sa kalayaan. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang nasyonalismong Pilipino? Maipapakita ko ito sa pamamagitan ng paggalang sa bayan, pag-aaral ng mabuti at pagmamahal sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Pag-ugnayin ang 2 konsepto sa bawat bilang, isulat ang letra ng wastong sagot sa sagutang papel. A. Liberal na pamumuno. Liberal na pamamahala. Gumburza, Cavite, malupit na pinuno. Sa column B naman, A, tawag sa 3 pari na ginarote. B, ipinagbawal ang paghahagupit bilang parusa. C, Carlos Maria de la Torre. D, mutiny. E, Rafael de Izquierdo. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa 3 araw. Punan ang talaan ng mga hinihinging impormasyon. Isulat ang kasagutan sa sagutang papel. Panloob na pangyayari, liberal na pamamahala, Cavite, mutiny. Paggarote sa Gumburza. Sa 2 kolum, naganap. Sa 3 kolum, paghahambing sa kasalukuyan. Narito ang mga posibleng sagot. Liberal na pamamahala, nagbigay ng kalayaan at pantay na karapatan sa mga Pilipino. May mga patakaran at programa na nagbibigay ng pantay na karapatan. Cavite Mutiny, pag-aalsa ng mga sundalong Pilipino sa Cavite. May mga protesta pa rin laban sa hindi makatarungang pamamahala. Paggarote sa Gumburza, pinatay ang 3 pari na sina Gomez, Burgos at Zamora.
Mas malayang na maipahayag ang opinyon at hindi na pinapatay dahil sa paniniwala. Sumulat ka ng isang sanaysay na tumatalakay sa mga batayan ng kamalayang makabayan na umunlad sa mga Pilipino dahil sa mga pangyayari sa loob ng bansa noong ika-18 siglo. Ilarawan ang anyo ng nasyonalismong ito sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano nabuo sa isipan ng mga Pilipinong nag-alsa ang ideya ng bayan na nais nilang itatag. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Hahatiin kayo sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay magsasagawa ng isang malikhaing pagganap na nagpapakita ng kamalayang nasyonalismong Pilipino sa loob ng bansa. Gamitin ang rubric sa ibaba bilang gabay sa inyong pagganap. Para sa ika-4 na araw. Panloob na pangyayari, liberal na pamamahala. Pangyayari, malaki ang pagbabago sa mga patakaran kumpara sa mga naunang gobernador general. Ito ang mga sumusunod. Mamuhay ng simple. Ito ay sa pamamagitan ng paglalakad ng walang gwardya at paggamit ng ordinaryong sombrero tulad ng mga ginagamit ng mga mamamayan. Siya ay nakihalubilo sa mga mamamayan at hinimok sila na maging malapit sa pamahalaan sa pamamagitan ng direktang pagtulog sa mga hinaing nila. Pagpapatupad sa isang buwang pagkabilanggo sa halip na paghagupit bilang parusa sa mga Pilipinong tumatakas mula sa mga hukbong Espanyol. Pagwawakas sa pag-eespiya sa mga pahayagan at paghihikayat sa kalayaan sa pamamahayag. Taong 1872, isang pag-aalsa ang sumiklab sa Cavite na kinabibilangan ng mga sundalong Pilipino na isang arsenal dito. Cavite Mutiny at paggarote sa Gumburza. Si Fernando Lamadrid, isang sarhentong Pilipino, ang nanguna sa pag-aalsa. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagtanggal sa kanila ng mga pribilehyo tulad ng hindi pagbabayad ng buwis at hindi pagsali sa sapilitang paggawa. Sa kasamaang palad ay hindi nagtagumpay ang pag-aalsang ito. Dinakip ang mga napagbintangang pinuno, kabilang dito sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila ay nakilala bilang Gumburza. Pinagbintangan silang pinuno ng pag-aalsa sa Cavite upang mapatahimik ang noon ay mainit na isyu sa sekularisasyon. Sila ay nilitis at naisakdal ng mga bayarang testigo, piskal at abogado, nahatulan ng kamatayan at ginarote noong Pebrero 17, 1872. Sa kanilang pagkamatay ay napaigting ang damdaming makabansa ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan, isulat ang sagot sa patlang bago ang numero. Ang mga sumusunod na pangyayari ay dulot ng liberal na pamumuno ni Gobernador Carlos de la Torre, maliban sa mamuhay ng simple, palihim na pagharang sa mga sulat ng mga kilalang Pilipino mula sa Europa, pagpapatupad sa isang buwang pagkabilanggo sa halip na paghagupit bilang parusa, pagwawakas sa pag-eespiya sa mga pahayagan. Ang sagot ay B, palihim na pagharang sa mga sulat ng mga kilalang Pilipino mula sa Europa. Siya ang gobernador general na may liberal na pamumuno. Carlos Maria de la Torre, Rafael de Izquierdo, Jose Basco, Miguel Lopez de Legazpi. Ang sagot ay A, Carlos Maria de la Torre. Ito ay tumutukoy sa isang pag-aalsa na nangyari noong 1872 na kinabibilangan ng mga sundalong Pilipino na naglilingkod sa isang arsenal. Cavite Mutiny, Manila Mutiny, Laguna Mutiny o Pampanga Mutiny. Ang sagot ay A, Cavite Mutiny. Sila ang tinaguriang 3 paring martir, Jose Gomez, Mariano Burgos at Juanito Zamora. Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Jacinto Gomez, Jose Burgos at Justiniano Zamora. Jose Gomez, Jacinto Burgos at Jose Zamora. Ang sagot ay B, Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora.
Siya ang gobernador general na kilala bilang isa sa pinakamalupit na namuno sa Pilipinas. Carlos Maria de la Torre, Rafael de Izquierdo, Jose Basco, Miguel Lopez de Legazpi. Ang sagot ay B. Rafael de Izquierdo. Para sa inyong takdang aralin, magsaliksik ng mga impormasyon sa mga sumusunod na konsepto. Isulat ito sa sagutang papel. Kilosang propaganda. Layunin, mga reformista, la solidaridad.